Mabilis lang. Hindi ko naman. Ay, naman lang kung mabubuhay. Ilagay ko to. Yumi Brianna Daisy Benedicto, may karangalan. Mga batang babae. Javier Martin Timalami, may karangalan. MacGyver G. Cagas, may karangalan. Prince Jericos G. Casacuela, may karangalan. Mike Sander D. Lancel, may karangalan. Ian Gabriel Egolato, may karangalan. Charles Eslo, may karangalan. John Ray Espineda. Sa Abigail M. Rivera, may karangalan. Lorenzo Asilan M. Rodrigo, may karangalan. Sa Lorenzo Asian M. Rodrigo, may karangalan. Jorich Amri. Simon Dayal P. Suernila. Jorich Amri Germano. Simon Dayal P. Suernila, may karangalan. Mga batang babae. Luis Andre P. Anan-Anan, may karangalan. Kayla Janila O. Barbas, may karangalan. Helen Christine P. Kaliwa, may karangalan. Rian Daphne O. Australia, may karangalan. Jabel Sheikh P. Kumal, may karangalan. Luis Mario Guzman, may karangalan. Paula Antoinette S. Magaraso, may karangalan. Best in Filipino. Sino, may karangalan. Rihanna Joy Armariano, may karangalan. Christine D. Mendoza, may karangalan. Kylie D. Ong. May karangalan, Best in Filipino. Nani Rose D. Pantanilla, may karangalan, Best in Filipino. KMP Ramahon, may karangalan. Kay Alona G. Salapera, may karangalan. Cristina Victoria M. Suralta, may karangalan.
Sandra Claire B. Talavera, may Sandra Claire B. Talavera, may karangalan. Marikit M. Villanueva, may karangalan. Mula sa Rapa Village, Tabe, Limbo, Bulacan, isang batang may kakagin na isipan at pusong masigasig sa pagsulat ang patuloy na nagpapatunay na kayang-kaya ng kabataan ang maghatid ng mga pinuhang balita sa larangan ng kagham na ipapahayag niya ang mga impormasyon ng may linaw, lalim at katumpakan sa kanyang husay sa pagsulat ng balita kagham. Nagkamit sila ng ikawalong pwesto sa District School Press Conference at ikasampung pwesto sa Edis School Press Conference. Kaya sabay-sabay natin inaktiwa ang kanyang tagumpay at pagkilala sa kanya bilang may mataas na karangalan, si Atina J. C. Deliosa. Mula sa 690 Tokyo Street ay isang batang puno ng sigasig, talino at galing sa pagkipagpalastasan. Sa bawat salita na kanyang pinilikas, dama ang kumpiyansa at husay. Parang isang profesional sa larangan ng broadcasting. Bukod pa rito, sa pagpapasa, mabilis niya na unawaan ang mga diwa at detalye. Dahilan upang mamuna sa paligsahan. Kamakailan, siya ay nagtamo ng ikatlong pwesto sa broadcasting mula district level hanggang division level. Unang pwesto sa Libertador District level at ikawalong pwesto sa division level. Kaya naman, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang Leadership Awardee, Best in English, Best in Filipino at may mataas na karangalan, si Rihanna L. Tino. Isang batang may malaking pangalan at pusong puno ng dedikasyon sa pagsulat. Si Maria Hazel Joy Legal ay patuloy na nagpapakita ng galing at sipag sa larangan ng journalism. Mula sa kanyang tagumpay bilang ika-6 na pwesto sa column writing sa District School Press Conference, ika-9 na pwesto sa Edis Elementary Conference, hanggang sa ika-5 pwesto sa Provincial School Press Conference, hindi matatawaran ang kanyang husay. Nagtamo din siya ng Certificate of Recognition para sa kanyang outstanding contributions sa Bidinto Central School. Kamakailan, siya rin ay nagkamit ng unang katimpala sa pagsulat ng salaysay sa tema God Bless Obre, lingkod bayani ng kanyang panahon, inspirasyon ng bayan ngayon. Kaya ipagdiwan natin ang tagumpay ni Maria Hazel Joy Legal, batang nakamit ng Best in English at may mataas na karangalan. Sa murang edad, taglay na niya ang talino, disiplina at determinasyon, hinahangaan ng marami. Lumaki siya sa Barangay Balayong, Malolos City, Bulacan. At mula pagkabakay, mahilig na siya magsulat at magpahayag ng opinyon. Hindi lamang sila aktibo sa akademya, kundi isa rin kuwarang leader sa kanilang paaralan. Sa bawat pagsusuri at paligsahan, dala niya ang galing at puso ng isang tunay na iskola. Ngayong taong pang-paaralan, kinilala siya sa larangan ng journalism, editorial writing, kung saan nagtamo ng ikatlong pwesto sa District School Press Conference at ikalawang pwesto naman sa Edis School Press Conference. Siya rin ay tinawaran ng mataas na karangalan at Leadership Awardee. Mga panauhin at ipobigyan ng pagkilala si Teriel Eli L. Manuel. Mula sa Brooklyn High School, Tukal, Bidinto, Bulacan, isang batang puno ng pangarap at husay sa pagsasalita. Ang unti-unting gumawa ng pangalan sa mundo ng komunikasyon. Sa murang edad, natutunan na niyang gamitin ang kanyang boses upang maghatid ng balita at impormasyon ng may kumpiyansa at galing. Sa bawat broadcast, ramdam ang kanyang dedikasyon at pagiging mahusay na bahagi ng grupo. Hindi rin nakakaila ang kanyang kakayahang ipagtulungan at magtagumpay sa larangan ng journalism. Kaya naman sila ay kinilala bilang ikatlong pwesto sa broadcasting in English group category. Kaya naman itaas natin ang ating mga kamay sa pagkana para sa may mataas na laranganan, si Micaela Paula L. Marcelino. Mula sa bayan ng Bidinto, isang batang punong-puno ng talino, talento at determinasyon, ang patuloy na nagpapatunay na ang edad ay hindi hadlang sa tagumpay. Sa bawat pagsusulat, sinisigurado niya bawat salita ay may saysay at sa bawat tanong sa agham may malinaw siyang sagot. Kabilang sa kanyang mga tagumpay ay ang pangawagin sa larangan ng pagsulat ng balitang sports. Siya ay nagamit ng ika-6 na pwesto sa Provincial School Press Conference, ikatlong pwesto sa Edis School Press Conference, ika-4 na pwesto sa District School Press Conference. Best Output Award sa Journalism Caravan, Express Excellence ng PUP Journalism Field at ikalawang pwesto sa Science Frisbee. Kaya bigyan po natin ng masigabong palakpakan si J. Luis G. Rebullo, Leadership Awardee at may mataas na karangalan. Mula sa Malis, Bidinto, Bulacan, isang batang may natatanging talento at determinasyon sa larangan ng pagsulat at agham ang patuloy na nagpapakita ng galing sa sports writing ng Pilipino. Nagkamit siya ng ikapitong pwesto sa district level, unang pwesto sa Edis level. Patunay na kanyang husay sa pagbubuo ng mga kwento ng tagumpay sa larangan ng sports. Hindi rin siya nagpapanggi sa Science Frisbee kung saan nagtamo siya ng ikalawang pwesto. Siya rin ay ginawaran ng Best in Filipino at nagkamit ng may mataas na karangalan. Kaya naman, ipagdiwang natin ang mga tagumpay ni Mayuki Romano Santos, isang inspirasyon patuloy na kakawala sa atin na ang sipag galing ay magbubunga ng tagumpay. At siya rin ay nagkamit ng 5,000 cash mula sa Sanira Foundation. Unang masilayan, ang liwanag noong ika-7 ng Disyembre, 2012. Lumaki siyang isang masayahin, matalino at masigasig na bata. Mula pa noon, naging tampok na sa entablado dahil sa kanyang taglay na husay at talino. Palanggihan sila sa bitan ng medalya at kinikilala huwaran ng kanyang henerasyon. Bilang isang batang mamamahayag, ipinamalas niya ang galing sa pagsusulat at pananalita. Nagtuwi siya ng maraming tagumpay at karangalan, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi maging para sa kanyang minamahal
nasyonal na paaralan. Sa kasalukuyan, sila ay puspusan ng hahanda upang kapatagin hindi lamang ang paaralang sentral ng Quirino, kundi ang buong Bictan Luzon na sa nalalapit na National School Press Conference na gaganapin sa Ilocos sa darating na 11 ng Mayo, taong kasalukuyan. Kaya ating mong ipag-iwan ang kanyang talumpay at dedikasyon. Isa ka sila ng palakpakan para sa dapat ng gabi ng pinakamahas na pangalan. Ana Sofia Quintanar. Siya rin po ay nagamit ng halagang 5,000 cash mula sa Central Foundation at makakatanggap ng medalya mula sa Bantayan Bookshop. Palakpakan po natin ang bawat nagamit ng may pinakamahas na pangalan. Ana Sofia Quintanar. Iyayaan mo natin ng medalya mula sa Pandayan Bookshop. Papantayan kung may sakit, dadang pian ang noon at magpapagabi. Ay manamig ako kumudang na pati. Kayo ang liwanag na nagbigay daan sa amin para marating ang tagumpay na ito. Binigyan niyo po kami ng pag-asa. Maraming salamat po sa walang hanggang pag-unawa at pagmamahal. Kayo po ang unang gumigising ng maaga para ihanda kami sa eskwela. Salamat sa walang sawang paalala ng kaya mo yan sa tuwing ako'y sumusuko. Batch 2024 to 2025, tayong lahat ay patunay na kahit gaano man kahirap ang paglalakbay, kaya natin. At habang sinisimulan na natin ang bagong yugto ng ating buhay, dalhin natin ang tapang, kabutihan at pagkakaibigang natutunan natin dito. Sana, kung saan man tayo dalhin ang panahon, huwag natin kalimutan minsan tayong naging magkaklase at habang buhay tayong magkakaibigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang Paaralang Sentral ng Giginto, mabuhay ang Batch 2024 to 2025. Sa ating mga magulang, alam ko po kung gaano kahirap ang bawat araw pagsabayin ng trabaho, bahay, at pagsuporta sa pag-aaral ng mga bata. Kaya ngayon, hayaan niyong sabihin ko, this is your success too. Saludo po ako sa inyong lahat. Sa ating mga guro, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtuturo, pagmamahal, at pag-unawa. And for the past 6 years, nakita ko po na itong mga bata ay lumaki. I've seen them grow, laugh, cry, and shine. And truly touches my heart to see how far they've come. Hindi lahat madali sa next stage ng buhay. Pero kung naniniwala kayo sa kakayahan ninyo at patuloy kayong magsusumikap, malayong-malayo ang mararating ninyo. Never forget the memories you've made in elementary, the friends, your teachers, and the lessons that will guide you as you grow. Muli, congratulations mga anak. We're so proud of you. Go out there and shine. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. After 6 years of being classmates, we didn't just grow close to each other. Naging close rin tayo sa mga magulang ng bawat isa. They've become like extended family to us. I wouldn't trade those years for anything kahit gaano pa tayo kaingay o kakulit.
We've been through so much together. Exams, projects, kalokohan, pero laging may tuwanan after. You weren't just my classmates. Naging mga kasama ko kayo sa lahat ng kalokohan at kahirapan. Now that we're all moving on, I just wanna say thank you for being part of my elementary journey. Mahirap man aminin pero mamimiss ko rin kayong lahat. So paano ba yan? Kita-kita na lang. Pero sa ngayon, hayaan nyo muna ako magsabi na graduate na ako! Grade 7 na tayo guys. So yun. New opportunities to come lang. Ayun guys, nasa bahay na tayo. Kakatas lang ng graduation namin. And 5 na tayo natapos. Talaga na nakakapagod. Pero another achievement na naman to para sa akin. Then ito yung simple handa lang natin guys. No? So, yan. Yun lang naman. Bye-bye. Peace. Subscribe. Hindi ko na alam eh. Sure.